Magandang araw, kumusta kayo? Bali matagal na akong nagkikrave ng merienda na ito. Bali mga kamanay, ako ay laking probinsya, kaya talagang nasanay ako sa kakanin. Napakahilig ko talaga sa iba't ibang klase ng kakanin, mapasaging man yan. O kamote, kahit ano pa yan, paborito ko yan. Kaya ngayon magluluto ako sa isa sa mga paborito kong merienda. Bali nabili ko nga po pala ang mga sangkap ko nung pumunta ako sa palengke nung isang araw, kaya talagang hindi ko pinalampas na makabili ng mga sangkap na gagamitin ko. Kayo ba mga kamanoy, kamanay ko dyan, mahilig din ba kayo sa mga kakanin? Di ba iba-iba naman tayo ng mga hilig? Yung iba naman mahilig sa tinapay. Pero ako medyo mahina din sa tinapay, sa kakanin pa din talaga ako, lalo na talaga pag laking probinsya ka, di ba mga kamanay, kamanay ko dyan? Bali ako nga lang mag-isa dito mga kamanay, tas pag naluto to, ako lang din naman ang kakain, di ba? Minsan naman mga manay ko, pag may malapit dito sa akin na nagko-comment na gusto makatikim, nagbibigay din po ako kasi kaysa naman masira. Tas ang kagandahan lang din, pag yung mga kapatid ko walang mga pasok, ayun, medyo may nakakasalo ako sa pagkain ng mga niluluto ko. Ayun talaga ang maganda mga kamanoy-kamanay ko dyan. Bali kung nakarating ka pala sa part ng video ko na ito, pakicomment mo naman kung taga saan ka at para ma-shoutout kita sa next vlog ko. Ito lang talaga yung mahirap sa pagluluto nito mga kamanay dahil matagal ang proseso, kailangan ko pang tapik-tapikon para lang makuha ko yung ganitong itsura ng lulutuin ko. Mabusisi nga ni, sabi kayan sa Bicol. Kaipuhan mo munang itarataplak muna sa palad para makuha ang arog ka na yung itsura. Bakong iyo mga kamanay, mapagal nga ni pero maugma sabi kayan. Mayo man bagang trabahong day mapagal, ultimo paghungit nga nining pagkaka nakakapaoy man bakong iyo mga manoy. Bali mga kamanay, nandito pa rin tayo sa part ng pagtapik-tapik, grabing dipisil baya. Kaya napabalik tanaw ako mga kamanay ko nung mga panahon na maliliit pa yung mga anak ko, halos pagluluto ng kakanin yung mga naging sideline ko noon. Ang ginagawa ko mga manay para may pangdagdag sa supply ng mga bata, panggatas pa, kasama na din yung mga pambigas doon. Bali naging trabaho ko noon ang magluto ng mga iba't ibang klase ng merienda. Saka mga iba't ibang klase ng mga ulam na inilalagay ko naman sa labas ng bahay namin noon. Tapos yung mga gustong bumili ay napunta na lamang din sa bahay para bumili, mapaulam man o merienda. Bali halos ilang taong ko din ginawa yung mga kamanay ko at sa awa ng Diyos sobrang nakakapagod pero naisurvive ko. Sa pamamagitan noon mga kamanay ko, yung panggatas ng dalawa kong anak dati, halos magkasunod lang sila at kaya sabay silang nagagatas ng mga panahon na yon. Dito mga kamanay ko, nagpainit muna ako ng tubig bago ko nilagay yung malakit na bigas na hinulma ko. Bali kaunti kasi yung gata mga manay, kaya kailangan ko muna lutuin sa tubig yung ating mga sangkap bago ko lagyan ng gata. Tapos mga manay, hinalo-halo ko lang muna, tapos sinunod ko na dito yung saging na saba. Tapos sinalo ko ulit mga manay, ganito lang yung ano dito para magsama-sama sila dyan sa isang kaldero. Bali dito mga kamanay, naglagay na ako dito ng gata. Bali ko kumama lang dito ang ginagamit ko. Tapos naglagay na din ako dito ng evaporada para padagdag lasa din to mga kamanay. Tapos sinalo-halo ko lang din to ulit. Mabilis lang tong maluto kasi dati na siyang niluto natin. Bali lulutuin na lang natin dito yung gata niya. Tsaka naglagay na din ako dito ng asukal. Tapos dito, patuloy lang yung paghahalo ko dito mga manay kasi nadikit yung malagkit na bigas natin sa kaldero. Kaya kailangan talagang halukayin natin para hindi dumikit sa ilalim ba at hindi masunog. Bali dito mga kamanay, naglagay na din ako dito ng sago na pinalambot ko na yan bago ko ilagay. Bali yung sago na nilagay ko pala ay lumamig na kaya naman talaga nagdikit-dikit na. Kaya kailangan kong halukayin ulit para magiwa-hiwala yung sago na nilagay ko. Tapos dito mga manay, naglagay na din ako ng kamote. Yung kamoting nilagay ko ay nilaga ko na yun nung gabi kasi masisira yung kamote. Kaya nilaga ko muna ng gabi kasi kinabukasan ko pa ilalagay yung yung kamote ba. Nagpapaliwanag lang mga maring kasi pag hindi ko nilaga yung kamote na binili ko. Balat na kasi yung kamote mga manay, kaya naman ito talaga ay niluto ko. Para kinabukasan hindi matabang yung kamote. Kunting halo-halo lang gawa ng madudurog yung kamote. Ayan mga manay, bali na pahaba pala yung pagkukwento ko sa inyo. Kaya naman sa mga oras na to, luto na ang aking bilo-bilo. Tara na, kain na tayo. Merienda po, mapapasarap na naman yung kain ko nito. Salamat sa panonood nyo. Support my next vlog.